Nakalimutan ko na kung anong day na to or take. Pero yun. Sa phone muna ako. Sorry. Hindi ko kasi alam yung word. Yan, Len. Medyo madaya ngayon kasi nakita ko na eh. Pero di ko alam yung fair. F-E-R-I-Y. Nilit ko pa. So, Len. Lending. Ang salitang lend, ang alam ko, parang, in other words, siya ay borrowing. Diba? Lending something, lending money. Diba? Wala akong masyadong masabi sa lend. Pero, more in-depth about lending in business, meron. Pero yun, wala namang masyadong masabi sa lend. Pero, isang malaking issue kasi ang lending sa, di ko lang sa Pilipinas lang o sa amin, sa family namin. Di sa family namin, parang sa mga kakilala ko, basically. Yung lending ngayon, lalo na sa university namin, maraming gustong magpa-lend, maraming gustong nagle-lend, at gustong mag-lend, at maraming nasa scam. Ang lending, hindi siya madali, aminin ko. Sa mata na nagle-lend, kasi ako, sinubukan ko na rin magpahiram ng pera. Siyempre may interest, diba? Minsan may nade-delay, diba? Minsan, hindi ko sigurado kung babayaran ka ba, may kapasidad ba yung paghihiraman mo, paghihiraman mo. Hindi, bibigyan mo ng pera. Sorry, nawala tuloy ako. Kasi siya malaking topic. Hindi siya malaking topic. Parang, medyo na-underestimate natin yung pagli-lend. Diba? Minsan, naano tayo sa mga online lending apps. Diba? Nadali tayo dyan. Merong principle na sinusunod yung mga banks, officials. Siyempre, yung 5 C's, diba? Character, anong klaseng tao ba siya? Capacity, kaya niya bang magbayad? Collateral, pwede ba siyang magbigay ng cellphone? Tapos balik mo na lang pag mabayaran niya. Makalimutan ko yung dalawa. Character, collateral, capacity, credit worthiness ba yun? Ano ba yung history niya sa babayad? Nakalimutan ko isa. Yan. Basta ang lending, hindi siya biro. Ayun lang. Minsan in-underestimate natin. Kailangan natin ng due diligence para dyan. Ayun lang. Lend. Tapos na.